challenging kasi when I discuss different issues, minsan they say, oh, si ma'am, BBM yan. Kaya inaaway yung mga DDS. Minsan naman, uy, nagbago na si ma'am. Kakampi na natin siya. Sa DDS na siya uli. Inaaway na niya yung gobyerno. Tapos, lagi ko silang binabalikan. Hindi po ako inconsistent. Hindi ako nagbabago ng affiliation. If you change your lens sa pag-analyze ng lipunan, tingnan mo to from our perspective, maiintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. And I think, hindi natin yun ma-change overnight. We have to be very patient. But I really hope ma-change yung ganong perspective. Kaya ako laging ina-emphasize, tayo yung nagbabayad ng tax. Consumers tayo. Tayo yung nagdi-demand sa gobyerno ng better services. Kung yung mga tinda sa palengke, scrutinize natin, hindi ka naman bibili ng hindi sariwang karne. Amoy-amoy mo, pipindot-pindutin mo yung kamatis, diba? Dapat, yung hasang, kumakula pa. Silipin mo yung isda. Tapos pagka substandard yung quality niyan, hindi mo bibilin, diba? We should apply the same standard sa gobyerno because we pay them to provide the services. Ang tingin ko pinagkaiba has to do with this cult of personality eh. Kasi may kulto ng personalidad yung politiko, pero yung isda wala eh. Pinagkaiba ba? Hindi nag-speech yung isda eh. Tama. Hindi niya kinu-convince na kahit maputla na yung hasang ko, pwede mo pa rin akong kainin. Pero tama yung analogy mo kasi nga, if we're going to empower the people to better understand their civic duty, diba? As citizens, dapat hindi na nananalo yung mga magnanakaw. Hindi, ito nga yung nakakatawa. Di ba pag-usapan natin yung role ng education? As I said, napaka-importanting role niya para iahon natin yung sarili natin sa kahirapan. Di ba dapat nagrereklamo tayo kung walang classroom, kung walang libro, at yung malaking budget ng DepEd mo ay nilalagay sa confidential fund kasi hindi yun natatranslate sa'yo. And yet, makikita mo yung response ng mga tao, di ba? Nakikinig naman siya bilang secretary ng DepEd. I call kung seryoso si President Marcos in fixing the economy, we have to fix human capital. You have to fix the education problem. At kung seryoso ka sa pag-solve ng education problem, you need an expert there who understands the problem. Because otherwise, baka hindi ka seryoso doon sa commitment mo. You mentioned that, no? Kasi ang coverage ng DepEd Secretary, basic education, which is very, very important. I was surprised, diba, nung nag-speech siya about the review of the curriculum. Siya nag-utos, and then nung nag-speech siya, she looks stupid, pasensya na po, no? And sabi niya, hindi niya na-review kasi. Hindi niya alam. Ang naging response sa iba, understandably, teka, ikaw yung DepEd Secretary. Pero nagulat ako sa social media, sabi ng iba, ay, humble naman ni ma'am. Diba? Bakit nawala yung standards? Nag-a-adjust, no? Gumagalaw eh. Tapos parang, mag-hire ka ba ng isang tao para gamutin ka? Halimbawa, meron kailangan operahan sa'yo, tapos hindi siya surgeon. Kung ka ba halimbawa, ng tubero para gamutin yung internal problem mo, kung ka ng doktor, di ba? Ito na lang. Gawin na natin very specific. Kunwari, barado yung inodoro mo. So, nag-hire ka ng tubero. Kung ka ba ng karpintero? Pagdating ng tubero, pasensya na po. Hindi ko masyadong alam ang gagawin. Exactly. At least humble. Oo. Sige, babayaran mo ba yun? Siyempre hindi, di ba? Yung ganyan, do you get frustrated? Because basically, you're trying to empower the people. Yeah. Pero yet, you see a lot of responses like that. It's very, very, very frustrating. But I'm still optimistic kasi may nakikita akong nag-change eh. At tapos, nag-follow din naman sila sa akin kahit inaaway nila ako. So hopefully, sa kakaulit-ulit-ulit ko nito, eventually, feeling ko, baka naman tumagos. Baka naman lumalag. Kasi, otherwise, kung hindi natin ito gagawin, magiging intergenerational talaga yung poverty sa atin. Kasi itong nag-aaral sa public school, obviously, yung well-off, pupunta sa private school, dun sila mag-aaral. So, yung mga private school graduates, mas magandang trabaho, mas yayaman. Yung mga nasa public school, ganyan lang yung quality na edukasyon mo. Pag tungtong mo ng grade 5, di ka pa rin marunong magbasa. Di ka naga mahanap ng trabaho. Tapos sila din yung magkakaroon ng anak. O di hindi. You know, it's a cycle. May study ba kung gaano kahaba yung intergenerational poverty sa atin? For instance, 8 generations or even longer? Wala pa ako nakitang literature, but it must be long. Kasi parang kailangan mo ng disruption to be able to get them out But if our education system is deteriorating, I don't think we have done concrete policies to actually disrupt poverty cycle in the country. That's just one. Yung second na issue, binanggit mo na kanina, yung nutritional You know, 50%
of low-income kids are stunted o bansot. Eh pag bansot ka, ibig sabihin malaki na rin yung likelihood na hindi ka makaka-graduate o hindi ka makakatapos ng pag-aaral. And affected yung brain development. Yes, mabagal yung pag-process ng brain mo. And then, ang problem dyan, and this is scientifically proven, kapag bansot o stunted yung nanay, mataas yung likelihood na magiging bansot din yung anak. At na-establish na rin to scientifically na yung intervention, critical intervention para ma-avoid yung pagkabansot is on the first 1,000 days ng baby at sa pregnancy ng mga nanay. Eh wala namang konkretong program yung gobyerno natin to really intervene to make sure na healthy yung kinakain ng mga nanay natin, di ba? Pati yung, so imagine mo yung generation ng mga bansot na bata na hindi makakatapos ng pag-aaral unless you disrupt. Oo. And then, of course, diba, yung stunting na yan, tsaka yung problema sa education, that affects the way we choose our leaders in the future. For instance, diba, yung mas mababawasin critical thinking mo. Yes. Critical thinking mo supposedly ma-develop sa school. But if you're not part of the school system, where would you get it? Correct. On social media, where most of the content is trash. Yes. Diba? Kaya thankful kami, merong ganyan eh. In the end, tatanungin mo tuloy kung bakit ganito yung sistema ng gobyerno natin at wala talagang malinaw na programa to disrupt yung systemic problems of poverty. Kasi they benefit eh. Oo. Diba? So, nakukontento na lang tayo sa mga pa-cute, sumasayaw-sayaw na mga kandidato, senador, congressman. Kasi hindi natin na-realize na, ay, tayo pala yung biktima nito. Nagiging entertainment level na lang siya. Diba? In-explain mo rin ba sa videos, for instance, yung ano? Kasi dapat important yung binanggit mo, disruption, no? Yeah. So, education is a big disruptor. Yeah. Kapag pag-graduate ka ng isa, dalawa in your family, that would disrupt. Exactly. Or at least break that, intergenerational poverty. Yes, yes. Pero for instance, yung iba kasi, nawiwili sa doon, yung ayuda ng politika, ng politiko. Na pag binigyan ka ngayon ng 1,000 or next month 1,000, you think na ang laki ng utang na loob, no? Pero hindi ka naman inaahon sa kahirapan. Tama. Tinatawid ka nung araw na yon. Correct. Kaya nga, yan din, isa din bagay na kinakausi ko yan, yung mga social programs natin. Useful siya for politicians kasi habang nagbibigay sila ng dole out, boto ka naman ng boto sa kanila. But if you actually think of a comprehensive social program, dapat yung decide, okay, you provide the basic para ma-empower sila, magkaroon ng equal footing, but at the same time, yung question is, paano natin silang i-move from being dependent on social assistance to actually earning income, makapag-provide sa family nila. Hindi naman yan pinag-uusapan dito sa Pilipinas, diba? But that should be part of the conversation, na ma-realize nila na, actually, mas maganda pala magiging buhay ko kapag lumabas na ako sa sistema ng ayuda at magsimulang magtrabaho. Incidentally, diba meron this was signed by the previous president, yung ambition natin 2040. Diba, if I'm not mistaken, the goal is to make the country predominantly middle class. Yes. At wala raw mahirap. Pero unang-una, let's talk about the definition. Kasi gumagalaw yan, parang across administration, depende sa takbo ng politika, di ba? So, meron self-rated poverty, meron poverty incidence. Yeah. Sa mga ekonomistang katulad mo, ano ba yung definition talaga? Pag sinabing mahirap. Maraming angulo at dimension ng poverty. Ang kadalasan natin madinig is what we call economic poverty. Yung kakayahan mo magkaroon ng access or sustento do sa basic food and non-food needs, diba? Pero may iba't ibang mukha yung poverty. Environmental poverty, yung exposure mo sa hazard, sa environment, sa climate change, sa disaster. That's part of poverty. Yung pinag-uusapan natin na access sa quality education. So kung hindi ka nakaka-access sa quality education, that's education poverty. Social poverty, na ma-marginalize ka bilang bahagi ng lipunan. So yung ating mga LGBTQ women, indigenous people, dahil hindi mo na-exercise yung equal na karapatan ng ibang tao. That's also reflective of poverty. Political poverty, mga ganyan. Ang dami niyang dimension. Information poverty or disorder. Diba? So ngayon, ang madalas ating natututukan is yung basic needs lang. Pero dapat pag pinag-aralan natin or magpo-formulate tayo ng ano ba dapat ginagawa ng gobyerno sa atin, dapat lahat ng anggulo na yan tinitingnan at pinag-uusapan. Kaso taas expectation mo naman sa gobyerno. Okay lang yan kasi nagbabayad naman tayo ng tax. Dapat ganyan yung level ng service. Sarcastic lang ako, pero I completely agree. I know. Sa economic poverty, kasi nga, ano yan I think sa mga viewers natin, you should be able to realize this nung pandemic lockdowns.
doon nakita talaga yung disparity between the rich and the poor. Kasi Yeah. yun yung pwedeng makalabas. Diba, kitang-kita ng panahon na yun, pag may kotse ka, pwede kang bumili sa Starbucks. Oo. Hindi check kung meron kang pass. Oo. Pero kung mahirap ka, nakakulong ka ron. Tapos yung mga politika nagle-lecture pa ng time na bakit kasi hindi ka mabili ng pang isang linggo? Yung pang isang araw nga, hindi alam kung saan kukuha ng pambili, di ba? Exactly. So, yun, paano yun? Pero alam mo, ang isa ding nababother ako dyan, nung pandemic, may mga ayuda, diba? Tapos ang daming nalaga sa ayuda na yan. Para pumabaw, 6,000, pagdating sa'yo, 500 na lang, diba? Nabukulan. Oo, diba? Daming pinagdaanan, daming kumupit. Pero, nagpapasalamat pa rin tayo dun sa natanggap natin na okay lang, 500 pesos may natanggap. At least may natanggap, kesa sa wala. Tingin ko hindi ba cultural yan sa mga Pilipino? Yung parang bunga pa rin ba yan ng kolonyalismo natin? siguro tingin ko, yung parang Hindi tayo happy ka na naka-evolve, dyan. no? Oo. Yung tingin natin na baka nandun na yun sa mga datu system pa natin, na kapag may leader ka, dapat parang hari o reyna yung tingin natin sa kanila instead of them serving Ito nga us. masama, nagagamit pa yung Diyos eh. Diba? Oo, Awa ng oo. Diyos, may lumabas na ayuda. Oo, kahit Pero hindi na naisip na siguro yung Diyos. Ayaw naman ng Diyos na dependent ka lang doon sa ayuda ng politiko eh. Pero alam mo, yung isa pang narrative na iniisip ko nga, pag yung mga Pilipino pumunta sa abroad, tayo yung pinakamasipag, bibo tayo mga Pilipino eh. Because we have something to prove. Diba? But at the same time, nakikita natin yung quality ng buhay at gobyerno na meron sila. Totoo. Bakit ilang milyon ng Pilipino outside the country, bakit hindi natin i-import yung attitude na yun ng gobyerno sa Pilipinas? So, lagi ko nga siya na-challenge. Mga OFWs, please share this with your family. Ano yung quality ng healthcare nyo dyan? Ano yung quality ng housing, education, na kaya mo padala yung anak mo sa public school at alam mo magiging seryosong scientist siya in the future. Sa Pilipinas, di ka pwedeng mangarap eh, di ba? Alala ko yung commercial, I think 90s ba to or 2000s yung hindi ganyan sa States. Remember that commercial? Oo, diba? Cultural yung approach niya, pero it makes a lot of sense, no? Kung titingnan mo from another perspective, nakakita ka on how development should be, why don't you expect that diba? in your country? Tama. Diba?